Disclaimer, babala, ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na salaysay at karanasan na may halong kababalaghan. Ang ilang bahagi ng kwento ay maaaring binigyang kulay upang mas lalong maipakita ang damdamin at lalim ng istorya. Ito ay hindi layuning manakot, kundi magbahagi ng isang kasaysayang dapat pag-isipan at pag-ingatan. Ang kwento ay tumatalakay sa mga elemento ng kababalaghan gaya ng aswang, ritual, at mga lihim na paniniwala sa mga liblib na lugar. Huwag itong panoorin o pakinggan kung ikaw ay mahina ang loob o madaling maapektuhan ng mga kwentong nakakakilabot. Lahat ng tauhan, pangalan, at lugar ay ginamit ng may paggalang sa mga manonood at mambabasa. Noong taong 1978, sa isang bayan sa gitnang Luzon, namamayagpag ang isang alkalde na kilala hindi lamang sa kanyang kapangyarihan, kundi pati sa pagiging matulungin sa kanyang nasasakupan. Si Mayor Armando de Vera ay isang leader na tinitingala. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ay may isang matinding suliranin, ang pagkawala ng mga kasambahay sa kanilang mansyon. Lahat ng natatanggap nilang katulong ay biglang umaalis, natatakot, o kaya ay nagkakasakit ng hindi maipaliwanag. Kaya naman, nang may nag-alok sa kanila ng isang bagong katulong mula sa isang liblib na probinsya sa Visayas, walang pag-aalinlangan na tinanggap ito ng pamilya. Dumating ang dalagang sinida sakay ng isang lumang jeep na tila galing pa sa panahon ng hapon. Mahinhin siya, maputla ang balat, manipis ang labi, at tila may malamlam na titig na parabang maraming lihim sa kanyang mga mata. Nakasuot siya ng lumang saya, at sa likod ng kanyang katahimikan ay tila may bumabalot na malamig na presensya. Magandang araw po, ako po si Nida. Ako po ang ipinadala ni Mang Selo mula sa Capiz, mahinang bati niya habang yumuyuko. Napansin agad ng mayordoma ng pamilya, si Aling Felisa, ang kakaibang lakad ni Nida. Parang hindi sanay sa sementadong sahig, tila nasanay sa lupa o kagubatan. Ngunit dahil na rin sa desperasyon ng pamilya na magkaroon ng matatag na kasambahay, agad siyang itinanggap sa serbisyo. Sa unang linggo, si Nida ay tahimik lamang. Hindi siya palakibo, ngunit masipag at laging nasa tamang oras. Maaga siyang gumigising, 4:00 pa lang ay naglilinis na siya ng bakuran. Mahusay siyang magluto ng mga kakaibang putahe na hindi pa natitikman ng pamilya, karne na tila baboy, ngunit may kakaibang lasa at amoy. Isang gabi, habang pinapainom ni Aling Felisa ng gamot ang bunso ng alkalde na si Marco, na nagkakalagnat, napansin niya si Nida na nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa likod ng mansyon. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya kumikibo, nakatingin lang sa dilim ng kagubatan sa likuran. Kinabukasan, tinanong siya ni Aling Felisa kung anong ginagawa niya roon. May mga kaibigan po akong dumadalaw tuwing gabi. Hindi po sila tao, pero mababait naman po, sagot ni Nida na may malamig na tinig. Kinilabutan si Aling Felisa, ngunit ipinagkibit balikat na lamang niya yon, iniisip na baka guni-guni lang ng dalaga. Subalit pagkalipas ng ilang araw, sunod-sunod ang nangyaring kababalaghan sa bahay ng alkalde, naglalaho ang mga pagkain sa kusina kahit nakalok, may mga kaluskos sa bubong, at ang mga bata ay nagsimulang makakita ng mga itim na anino sa gabi. Habang lumalala ang mga kaganapan, lalo namang nagiging kalmado si Nida. Hindi siya natatakot, at sa tuwing may problema, siya ang unang lumalapit at nag-aalok ng tulong. Minsan, ay may mga bitbit siyang halamang hindi nila kilala, o nilalagan niyang tuyong dahon na ipinapainom sa mga may sakit. Minsan, sinabi pa niya sa alkalde, huwag kayong mag-alala Mayor, pinoprotektahan ko po kayo. Ngunit proteksyon nga ba ang dala niya? O isang panlilinlang na pinapainom sa kanila para sila ay hindi na makalaban. Isang gabi, habang natutulog ang alkalde, nagising siya sa malakas na huni ng tuko, sunod-sunod, paulit-ulit. Bumangon siya at nakita niya si Nida sa tapat ng altar, nakaluhod, may hawak na tuyong dahon at parang may sinasambit na salitang hindi maintindihan. Anong ginagawa mo riyan? Tanong niya. Ngunit hindi siya sinagot. Tumingin lang si Nida sa kanya at mumiti. Simula noon, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Makalipas ang 2 linggo, unti-unting napapansin ng buong bahay ang mga kakaibang gawin ni Nida. Hindi lamang ito basta kahinahunan o pagkamisteryosa, kundi tila ba may itinatagong pagkatao. Hindi nila ito agad pinuna, ngunit habang tumatagal, ang mga simpleng kilos niya ay nagiging dahilan ng takot at pagdududa. Isa sa mga unang napansin ni Aling Felisa ay ang kanyang pagkain. Kapag sabay-sabay silang kumakain sa kusina ng mga kasambahay, palaging hindi sinasali ni Nida ang sarili sa pagkain ng karaniwang ulam. Laging may baon itong maliit na garapon na tila may dinikdik na dahon at katas ng hindi matukoy na hayop.
Hindi rin siya tumitikim ng asin. Minsan, nang aksidenteng madikitan ng toyo't asin ang kanyang daliri, napasigaw siya ng mahina at dali-daling binanlawan ang kamay. Ay! Mainit po, sabay piksi ni Nida. Ha? Asin lang yan, iha. Bakit parang napasok ka? Tanong ni Felisa. Ngunit mumiti lamang siya at sabay sabing, wala po yon, may sugat lang po ako. Ngunit isang gabi, nasaksihan ni Mando, ang hardinero ng alkalde, na si Nida ay naglalakad sa bakuran na tila may hinahanap. Bitbit niya ang isang basyong bayong at may hawak na patpat. Mula sa isang gilid ng hardin, yumuko siya at tila may kinukuha mula sa lupa. Maya-maya pa, may kinuha siyang itim na manok na tila buhay pa ngunit nanlalamig. Nagtago si Mando at minatyagan ito. Napansin niyang inilagay ni Nida ang manok sa isang bilog na guhit na ginuhit niya sa lupa gamit ang uling. May sinambit si Nida sa wikang hindi niya maintindihan, halong Latin at Bisaya. Hindi ito panalangin kundi tila isang tawag. Ang manok ay biglang pumalahaw at dumugo ang mga mata nito. Diyos ko, bulong ni Mando habang nanginginig. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Aling Felisa, ngunit ang matanday nag-aalanganin. Baka nananaginip ka lang, Mando. Huwag mong husgahan ang batang yan. Mabait naman yan sa mga bata, di ba? Ngunit hindi lang si Mando ang nakapansin. Ang panganay na anak ng alkalde, si Andrea, ay nagising isang madaling araw para uminom ng tubig. Sa kanyang pagbaba, nakita niyang bukas ang pinto ng silid ni Nida. Mula sa siwang nito, nasulyapan niya si Nida na nakatayo sa harap ng salamin, hubad, may itinatapal na itim na langis sa kanyang dibdib at tiyan habang nagbubulong. Nang mapansin siyang nakasilip, bigla nitong isinara ang pinto. Kinabukasan, tinanong ni Andrea si Nida, may ginagawa ka ba kagabi? Parang gising ka pa. Ngumiti si Nida, hindi po, baka guni-guni lang po ninyo yon. Mahina na po kasi ang ilaw sa hallway. Naisa na siyang pagsabihan ng alkalde, ngunit pinigilan ni Andrea. Huwag muna, pa. Baka isipin niyang pinagtitripan natin siya. Pero bantayan natin. Lumipas ang ilang araw at muling nabalot ng tensyon ang buong bahay. Napansin nilang tuwing Biyernes ng gabi, nagiging tahimik ang buong paligid ng mansyon. Parang may humihigop ng ingay at ang mga ilaw ay mahina at kumikindat. Sa bawat gabing iyon, palaging hindi makontak ang alkalde, tila nawawala sa sarili. Minsan, may dumating na pari para sa pagbabasbas ng bahay, ngunit nagkasakit ito kinabukasan. Sumakit ang tiyan, nagsuka ng dugo, at kinailangang isugod sa ospital. Bago ito isinugod, binanggit nitong may mabigat na presensya sa loob ng bahay, at sinabing may naramdaman siyang di pangkaraniwang espiritu habang nasa silid ni Nida. Doon na nagsimulang maniwala ang alkalde. Muling binalikan ni Mando ang lugar kung saan niya nakita si Nida noong gabi ng ritual. Doon niya nadiskubre ang ilang pinagsama-samang buto, buhok, balat ng ahas, at palaspas na may nakasulat sa likod, kaligtasan sa anyo ng kadiliman. Dahil dito, tinawag ng alkalde si Nida at tahasang tinanong, ano ba talaga ang ginagawa mo tuwing gabi? Ngunit nakatitig lang si Nida at ang sabi, nagdarasal lang po ako sa mga espiritong gumagabay sa akin. Hindi alam ng alkalde kung maniniwala siya o hindi. Ngunit ang hindi niya maitatanggi ay tuwing kasama niya si Nida, mas gumagaan ang pakiramdam niya, parang may kapangyarihang nagpapatahimik sa kanya. Kaya kahit may takot siya, hindi niya agad mapalayas ang katulong. Samantala, ang anak niyang bunso, si Marco, ay lalong lumalalim ang sakit. Madalas itong giniginaw kahit tag-init. Madalas din itong nagsasalita ng mga salitang hindi nila maintindihan habang tulog. Si Ate Nida po ang naglalagay ng dahon sa tiyan ko tuwing gabi, bulalas ng bata isang araw. Nagulat ang alkalde. Anong dahon, anak? Hindi ko po alam pero sabi niya gagaling daw po ako. Kinilabutan ang alkalde. Hindi niya alam kung dapat siyang magpasalamat o matakot. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw, si Nida ay hindi basta katulong lamang. Mula nang dumating si Nida sa bahay ng alkalde, tila unti-unting nagbabago ang kapaligiran ng buong mansyon. Ang dating maliwanag at masayang tahanan ay naging tahimik, malamig, at tila laging may nagmamasid. Ngunit ang mas malala, nagsimula ang sunod-sunod na mga hindi maipaliwanag na pangyayari, mga kababalaghang bumalot sa pamilya ng alkalde. Unang insidente ay naganap isang gabi, 2:00 ng madaling araw. Nagising si Andrea, ang panganay na anak ng alkalde, dahil sa tila pagtulo ng tubig sa kisam.
Nang silipin niya ito, nakita niya ang basang sahig sa tapat ng kwarto ng kapatid niyang si Marco. Ngunit laking gulat niya nang mapansin niyang hindi tubig ang tumutulo, kundi dugong maitim na may malagkit na amoy. Napasigaw siya. Dali-daling bumangon ang alkalde at lahat ng tao sa bahay ay nagkagulo. Ngunit nang bumalik sila sa lugar na pinagmulan ng likidong nakita ni Andrea, wala na ito. Tuyong-tuyo ang sahig, walang marka, walang amoy, parang wala namang nangyari. Baka guni-guni lang ng anak niyo, sir, ani Aling Felisa. Baka nanaginip lang. Ngunit kinabukasan, nagkasakit si Andrea. Nilagnat ito at nagsimulang makakita ng mga itim na anino sa paligid. Sa tuwing papatayin nila ang ilaw sa kwarto, tila may mga hugis taong aninong gumagalaw sa kisam. Humahampas sa bintana. Kumakaluskos sa kisam. Ngunit sa tuwing binubuksan ang ilaw, wala. Ang buong bahay ay nilamon ng takot at pag-aalinlangan. Sunod na nabiktima si Aling Felisa. Isang gabi, habang inaayos niya ang mga labahin, nakaramdam siya ng matinding lamig sa likod. Paglingon niya, nakita niya si Nida na tila dumaan lang saglit sa gilid ng pintuan, nakatayo, walang imik, nakatitig. Nida, tanong niya. Ngunit hindi siya sumagot. Nang puntahan niya sa kwarto nito, walang tao. Sa halip, may nakita siyang ilang piraso ng balat ng ahas sa ilalim ng kama ni Nida. Kinilabutan siya, at simula noon ay hindi na siya mapakali. Habang palalim ng palalim ang gabi sa bawat araw, mas nagiging madalas ang mga kababalaghan. Sa loob ng 2 linggo, may 3 pusa ang natagpuang patay sa paligid ng bahay, lahat walang dugo, pero may itim na marka sa leeg, parang sinakal ng kung anong hindi pangkaraniwang nilalang. Ang aso ng alkalde, si Bruno, ay nagsimulang tumahol sa pader tuwing 2:00 ng madaling araw. Isang gabi, nakita nila itong nanginginig at hindi na tumatayo. Kinabukasan, patay na ito, nakadilat ang mga mata at parang nabigla sa huling sandali. Si Marco naman, ang bunsong anak, ay lalo nang lumala. Minsan ay bigla na lang itong tumatayo mula sa pagkakahiga at nagsasalita ng mga salitang tila hindi sa kanya. Dumarating na sila, tulungan niyo ako, ayaw nila ng liwanag, sabay tutok ng daliri sa bintana, kahit wala namang tao sa labas. Ang alkalde ay unti-unti na ring nababahala. Hindi siya mapakali sa trabaho, palaging gutom ngunit hindi nasisiyahan sa pagkain, at madalas ay may iniisip na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mukha ay parang laging pagod, at tuwing gabi, nakikita siyang nakaupo mag-isa sa balkonahe, walang imik. Isang araw, may dumaang matandang lalaki sa barangay hall, nagpakilala bilang si Mang Kadyo, isang dating albularyo mula sa kabilang bayan. Nakipagkita siya sa alkalde, at pagkatapos ng maikling pag-uusap, napasigaw ito ng, may nilalang sa bahay mo na hindi tao. Nakaangkla sa iyo ang isang masamang espiritu. Nag-alok si Mang Kadyo ng tulong upang suriin ang buong bahay. Sinamahan niya ang alkalde sa bawat sulok ng mansyon, mula sa bodega hanggang sa atik. Sa may likod ng bahay, sa ilalim ng hagdan, may natuklasan silang kakaibang kahon na gawa sa bao ng nyog, nakatali ng sinulid na pula. Pagbukas nila nito, bumungad ang loob na may butil ng bigas na itim, kuko ng sanggol, isang pirasong buhok, at dahon ng damong hindi nila kilala, pangkontra, to sa liwanag, bulalas ni Mang Kadyo. At sinumang may hawak nito, ginagabayan ng dilim. Laking gulat ng alkalde, sapagkat wala ni isa sa kanila ang naglagay ng kahon doon. Hindi na siya nakatiis. Kinausap niya si Nida, tahasan. Nida, may kinalaman ka ba sa lahat ng nangyayari sa bahay na ito? Tumingin lamang ito sa kanya, matalim ang mata, ngunit walang sinabi. Gusto ko ng katotohanan, pabulong, ngunit mariing sabi ng alkalde. Sa halip na sumagot, yumuko si Nida. Ang totoo po, hindi ko sila kontrolado. Nandito sila hindi dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Naguluhan ang alkalde. Ako? Ngunit hindi na nagsalita pa si Nida. Tumalikod ito at pumasok sa kanyang silid, iniwang nakabitin ang isang tanong na hindi kayang sagutin agad, bakit tila may inaabot ang dilim sa loob ng kanilang tahanan? At sino ang totoong tinutugis ng mga espiritu? Pagkatapos ng sunod-sunod na kababalaghan sa bahay ng alkalde, hindi na nakapagtimpi si Mayor Armando. Muli niyang pinatawag si Nida sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Iba na ang titig niya, halong pagdududa, takot, at galit. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bahagi pa rin sa kanya na nag-aatubili. May kung anong puwersang tila humihikayat sa kanyang huwag lumaban, huwag magsalita, at iyon ay tila galing kay Nida mismo. Nida, mahinahong simula ng alkalde, ilang linggo ka na rito.
At sa panahong yon, hindi mo man lang sinabi kung saan ka talaga galing. Ano ba talaga ang pinagmulan mo? Tahimik si Nida. Bahagyang nakatungo, hindi umiimik. Nida, nagsasabi ako sa iyo bilang ama ng tahanang ito. May karapatan akong malaman kung sino talaga ang tinanggap ko sa loob ng bahay ko, matigas na ang tono ni Mayor Armando. Maya-maya pa, dahan-dahan siyang tumingin. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng buong tapang. Sa lugar na pinanggalingan ko, hindi kami basta-basta tinatanggap ng lipunan. Hindi kami tanggap sa simbahan, sa paaralan, o sa lipunang pangkaraniwan. Doon sa amin, nasa pagitan kami ng liwanag at dilim. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng alkalde, nalilito. Ang tribo namin ay tinatawag na tagabulong, patuloy ni Nida. Kami ang mga tagapagmana ng sinaunang kaalaman sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang sa dilim. Hindi lahat ng tagabulong ay masama. Ngunit ang ilan sa amin ay napilitang kumapit sa kadiliman upang mabuhay. Nanlaki ang mga mata ni Mayor Armando. Narinig na niya noon ang mga kwento tungkol sa mga tagabulong. Mga itinuturing na albularyo sa ilang bayan, ngunit tinuturing na aswang o mambabarang sa iba. Karamihan sa kanila'y naninirahan sa kabundukan, lumalabas lamang tuwing may matinding pangangailangan. Bakit ka nandito sa bahay ko? Tanong muli ng alkalde. Dahil hindi ito ang una mong pagkakasangkot sa mga kagimbal-gimbal na lihim, Mayor, sagot ni Nida. Bago pa man ako isinugo sa iyo, ikaw ay may iniwang sugat sa aming lahi. Hindi mo siguro maalala, pero may isang pagkakataon noon, halos 20 taon na ang nakakaraan, na pinaslang mo ang isang pinuno ng aming angkan. Tumindig ang alkalde sa kanyang kinaupuan, gulat na gulat. Anong pinagsasasabi mo? Ang matandang binaril mo sa bundok ng Dumaraw, na tinawag ninyong manggagaway, iyon ang lolo ko. At ako ang isinugo ng aming tribo upang muling ayusin ang balance, hindi para gumanti, kundi upang ituwid ang pagkakamali. Bumigat ang dibdib ng alkalde. Bigla niyang naalala ang isang insidente noong siya'y kasalukuyang tanod pa lamang sa kanilang lugar, isang balitang may matandang nanggagaway sa bundok, at isa siya sa mga sumugod. Dahil sa takot at galit ng mga tao, pinaslang nila ang matanda ng walang sapat na ebidensya. Nangibabaw ang histerya kaysa sa katotohanan. Tama ang sinabi ng mga matatanda, mahinang bulong ng alkalde. Ang kasalanan ng nakaraan ay babalik para singilin. Hindi ako narito para maghasik ng lagim, patuloy ni Nida. Ngunit simula nang pumasok ako rito, naramdaman ng mga nilalang sa dilim ang pagkakataon. Mahina ang tahanang ito, Mayor. Napuno ng kasinungalingan, kasakiman, at takot. Ang mga ito ay pagkain para sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Pati anak ko. Bakit siya ang pinupuntirya nila? Galit na tanong ng alkalde. Dahil siya ang may pinakamalinis na puso sa inyong lahat, sagot ni Nida. At ang liwanag niya ang gustong lamunin ng kadiliman. Tumulo ang luha sa mata ni Mayor Armando. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi niya hawak ang sitwasyon. Hindi sapat ang kanyang kapangyarihan bilang alkalde. Hindi sapat ang pera o impluensya. Ang kalaban nila ay isang bagay na hindi kayang resolbahin ng batas o armas. Kung gusto mong iligtas ang pamilya mo, dapat tayong magsagawa ng pag-aalay. Anong klaseng pag-aalay? Nanginginig na tanong ng alkalde. Hindi dugo. Hindi buhay. Kundi pagsuko ng kasalanan. Pagbubunyag ng katotohanan. Ang dilim ay lumalakas sa lihim, at kung hindi mo ito haharapin, kakainin nito ang lahat ng mahal mo. Nanginginig ang alkalde. Ang buong akala niya, si Nida ang kalaban. Pero ang totoo, siya pala ang pinagmulan ng sumpa. Pagka-uwi ni Mayor Armando mula sa matinding pag-uusap nila ni Nida, tila hindi na siya mapakali. Nagkulong siya sa kanyang silid at buong gabing hindi nakatulog. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit ang mga salitang binitawan ni Nida, tungkol sa tribo ng tagabulong, sa bantang espiritual, at higit sa lahat sa kasalanan ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, nagpasya siyang alamin ang pinagmulan ni Nida sa sarili niyang paraan. Tinawagan niya ang isang matandang kakilala, si Kapitan Tonyo, dating kapulisan sa Dumaraw, isang lugar sa Capiz kung saan sinabing nagmula si Nida. Pagdating ni Kapitan Tonyo sa mansyon, dala nito ang isang lumang journal, ilang larawan, at mga papel na tila galing pa sa dekada 80. Mayor, panimula ni Kap, matagal na kong tumigil sa pag-imbestiga tungkol sa lugar na yon. Pero dahil ikaw ang humiling, ito ang nalaman ko. Ibinuka ni Kapitan Tonyo ang journal.
Sa loob nito ay isang artikulo mula sa isang lumang pahayagan, matandang manggagamot, brutal na pinatay sa kabundukan ng Dumaraw. Paghihinala ng barang, dahilan ng pananabotahe ng mga lokal. Mayor, ikaw ang isa sa mga naka-assign noon na sumugod sa bundok. Dama ko, hindi mo pa rin nalilimutan ang gabing yon. Napayuko si Mayor Armando. Kap. Di ko makakalimutan. Pero takot ang nangingibabaw noon. Iyon ang pinagawa sa amin. Ang matandang yon, patuloy ni Kap, ay si Datu Ireneo, kilala sa pangalan nilang tribo bilang Amang Bulong. Hindi lang siya simpleng manggagamot, kundi tagapagturo ng sinaunang kaalaman sa pagitan ng mga espiritu ng kalikasan at ng tao. Hindi siya nanakit, Mayor. Ang akala ng mga tao, siya ay aswang, pero wala ni isang ebidensya. Lalong sumikip ang dibdib ni Mayor Armando. Noon lamang niya napagtanto kung gaano kabigat ang naging papel niya sa pagkasira ng isang tribo. Matapos mamatay si Amang Bulong, dagdag pa ni Kap, unti-unting nawala ang mga miyembro ng kanilang tribo. Iniwan nila ang kanilang tirahan. Ngunit may isang batang babae na naiwan, siya ang apo ng matanda, si Nida. Inalagaan siya ng isang matandang hilot. Tahimik silang namuhay, pero ayon sa mga matatanda roon, nangako ang bata sa puntod ng kanyang lolo, lilingunin ko ang ugat ng dilim para ituwid ang pagkakamali ng liwanag. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Mayor Armando sa narinig. Diyos ko, ako ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi lang yon, Mayor, huling sambit ni Kap, ang batang yon ay tinuruan hindi lang ng mga halamang gamot, kundi pati ng karunungang itim. Ginawa iyon ng kanyang tribo upang makalaban siya sa mga may malalakas na loob gaya mo. Pagkatapos ng pag-uusap, muling pinatawag ni Mayor Armando si Nida. Sa pagkakataong ito, hindi na siya galit, kundi puno ng pangunawa. Nida, panimula niya, alam ko na ang totoo. Humihingi ako ng tawad. Hindi ko alam na may mas malalim pala ang naging sugat noon. Tahimik si Nida. Sa mata nito ay may bahid ng luha, ngunit nanatiling matatag ang boses. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Mayor. Pero ang espiritu ng aking lolo ang kanya ang kailangang marinig yon. Hindi ko nais manakit. Ngunit may balance tayong nasira. At kailangang maibalik iyon. Paano ko ito maitatama? Tanong ng alkalde. Ang puso ng bawat kasinungalingan ay ang lihim. Sa ilalim ng bahay na ito, may lihim na dapat ilantad. At kapag yan ay hindi mo hinarap, kahit anong ritual ang gawin natin, wala kang maililigtas sa pamilya mo. Biglang napatigil si Mayor Armando. Alam niya kung ano ang tinutukoy ni Nida, isang underground room na matagal nang isinarado. Isang lugar sa ilalim ng kanilang lumang bahay na ginamit noon ng kanyang ama upang itago ang mga taong pinaghihinalaan nilang masama sa bayan. Maraming kwento ang lumabas, ngunit itinanggi nila ito noon. Doon ka nagsimula, sabi ni Nida, at doon mo rin tatapusin. Bumaba silang dalawa sa lumang basement. Kinalawang na ang mga pinto. Mabaho, mabigat ang hangin, at tila hindi nalinis o nabuksan sa loob ng mahigit 2 dekada. Pagbukas ng kahuli-hulihang kwarto, lumitaw ang isang altar na yari sa kahoy. Sa gitna nito ay may basag na garapon at mga tuyong dahon. May lumang litrato ng matandang si Datu Ireneo, kasama ang batang si Nida. Lumuhod si Mayor Armando. Sa unang pagkakataon, buong puso siyang humingi ng tawad sa alaala ng matanda. Patawarin mo po ako sa lahat ng naging kasalanan ko sa inyo. Patawad sa galit, sa takot, sa panghusga. Dahil sa pakiusap na ito, biglang lumakas ang hangin sa loob ng basement. Nawala ang amoy ng lumang kahoy at kalawang. Sa halip, tila may presensyang malamig ngunit mapayapa ang bumalot sa kanilang dalawa. Pag-angat ng mukha ni Nida, tumulo ang luha nito. Natanggap na niya ang paghingi mo ng tawad. Pero hindi pa rito nagtatapos ang laban. Sapagkat may nilalang nang nakapasok sa bahay niyo. At ngayon ay ayaw na nitong umalis. Mula nang humingi ng tawad si Mayor Armando sa espiritu ni Datu Ireneo, may bahagyang paggaan sa hangin sa loob ng bahay. Hindi na ganoon kabigat ang pakiramdam ng mga tao sa mansyon, at maging ang mga bata ay tila mas kalmado na sa gabi. Subalit sa kabila ng pag-asa, isang panibagong sigalot ang unti-unting sumusulpot, ang pagbabago sa asal ng alkalde mismo. Si Mayor Armando, na dati maalalahanin at makatao, ay unti-unting naging tahimik, mapag-isa, at madaling mag-init ang ulo. Napapansin ng mga kasambahay na bihira na siyang kumain ng sabay-sabay sa pamilya. Mas pinipili niyang magkulong sa opisina, o kung hindi man ay lumalabas tuwing gabi nang walang paalam.
Napapansin niyo ba si Sir? Tanong ni Aling Felisa sa iba. Parang hindi na siya ang dating mayor. Nga po, sagot ni Mando, ang hardinero. Minsan nakita ko siya sa likod ng bahay, nakatayo lang ng matagal sa ilalim ng punong mangga. Parang may kinakausap pero wala namang tao. Dahil sa pagkabahala, muling kinausap ni Nida si Andrea, ang anak ng alkalde. Andrea, napapansin mo bang nag-iba ang kilos ng ama mo? Ate Nida, pero hindi ko alam kung bakit. Mula nang bumaba kayo sa basement, parang may iniisip siya palagi. Minsan nga, para siyang hindi siya, sagot ni Andrea, bakas ang takot sa mukha. Nais ni Nida na magtanong pa, ngunit bago pa man siya makapagsalita, dumating ang alkalde. Nida, mariing tawag nito. Sumama ka sa akin. Tahimik na sumunod si Nida. Dinala siya ng alkalde sa silid-aklatan sa ikalawang palapag. Isinarado nito ang pintuan at nilok. Alam kong may nalalaman ka pa, malamig ang tinig ni Mayor. Huwag kang magkunwari. Hindi pa tapos ang pagsingil ng inyong tribo. Hindi makapaniwala si Nida. Ang tingin niya sa alkalde ay tila hindi na siya si Mayor Armando, kundi isang lalaking may ibang presensyang nananahan sa loob. Mayor, hindi ikaw yan, mahinahong sagot ni Nida. May pumapasok sa'yo. Binuksan mo ang sarili mo sa nilalang na matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Ngunit tumawa lamang ang alkalde. Hindi mo ako kilala. Matagal na akong may koneksyon sa kapangyarihan bago pa man ako naging mayor. Ang buong akala mo'y ikaw ang pinili ng mga espiritu. Hindi mo alam na ako ang pinili nila. Nang marinig ito ni Nida, napagtanto niyang hindi lamang mga multo ng nakaraan ang bumabagabag sa alkalde. May mas malalim pa. Matagal nang binubulungan si Mayor Armando ng isang masamang espiritu, isang tagapangalaga ng kapangyarihan, kapalit ng kanyang posisyon, yaman at tagumpay. Ang totoo, Nida, patuloy ng alkalde, kaya kita tinanggap sa bahay ko, hindi dahil sa kailangan kita. Kundi dahil gusto kong makita kung anong klaseng nilalang ang bunga ng tribo ninyong sinira ko noon. Nandito ako hindi para maghiganti, sagot ni Nida. Nandito ako para ayusin ang balanse. Pero kung ikaw mismo ang pinagmumulan ng kadiliman, mas malaki ang kailangang isakripisyo. Biglang nagbago ang anyo ng alkalde, pumula ang kanyang mga mata, at ang kanyang tinig ay naging basag at malalim. Wala ka nang magagawa. Konektado na ako sa anino. Kahit ang pamilya ko sa akin na ang kanilang kapalaran. Habang nagsasalita siya, nagsimula na namang gumalaw ang mga gamit sa silid. Umiikot ang bentilador kahit hindi nakasaksak. May mga libro na kusa na lamang nahuhulog sa sahig. At ang larawan ng alkalde na nakasabit sa pader ay nabasag nang walang gumalaw dito. Nidaa, bulong ng isang hindi pangkaraniwang boses sa paligid. Nangyari ito sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit sapat na upang matiyak ni Nida na ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang taong kilala nila. Isa na siyang sisidlan, isang katawan na inangkin ng nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim. Paglabas niya ng silid-aklatan, dali-dali siyang pumunta sa silid ng mga bata. Napansin niyang nanginginig si Marco, at muling nagsalita habang tulog, hindi siya si Papa, hindi na siya. Kasunod nito, dumating si Andrea, umiiyak. Ate Nida. Si Papa, pinagsisigawan si Mama. Hindi siya ganon dati. Doon na napagdesisyonan ni Nida ang isang hakbang na matagal na niyang iniiwasan, ang pagtawag sa matandang babaylan ng kanilang tribo. Sa pamamagitan ng sinaunang dasal at mga halamang dala niya mula pa sa probinsya, sinindihan niya ang 3 insenso sa altar sa kanyang kwarto at bulong niya, "Inang itim na dahon, pakinggan mo ako. Panahon na upang pumasok sa bahay ng liwanag. Tulungan mo akong harapin ang pusong sinakop ng anino." Maya-maya pa, biglang lumamig ang buong paligid. Bumukas ang bintana at may hangin na tila may kasamang boses na bumulong, dumating na ang oras. Maghanda kayo. Alam ni Nida, ito na ang simula ng pinakamahirap na bahagi ng laban, ang paglilinis sa kaluluwang inangkin ng kadiliman. Sa gabing iyon, habang ang buong bahay ay tahimik, nag-umpisa ang matagal nang iniiwasan, ang ritual ng pagliligtas. Hindi na si Mayor Armando ang lalaking nakikita sa bahay. Sa kanyang paglalakad, parang may ibang lakas ang kanyang katawan, ibang uri ng presensyang nananahan sa kanya. Ang mga mata niya ay tila malalim ang itim at wala nang ningning. Hindi na rin siya nagsasalita kundi pabulong na lamang kung kumilos. Lahat ng kasambahay ay nag-aalangan kung lalapitan pa ba siya o lalayo. Si Nida, sa kabilang banda, ay naghahanda na ng mga kasangkapan para sa paglilinis ng kaluluwa.
Isa itong sinaunang ritual ng kanilang tribo, ang sipagsuyop sa anino. Isa lamang itong ginagawa kung ang isang tao ay tuluyang nasakop ng masamang espiritu o nilalang, kadalasan, isang aswang na tagapag-ugnay sa mundo ng dilim. Nida, sigurado ka ba rito? Tanong ni Andrea, nanginginig. Ngunit kapag nagsimula na ito, walang pwedeng umatras. Kapag nabigo ako baka pati ang bahay na ito ay lamunin ng kadiliman. Gamit ang puting asin, langis ng nyog, at dahon ng agimat, iguhit ni Nida ang isang bilog sa gitna ng sala. Ito ang magiging bilog ng katotohanan kung saan isasagawa ang ritual. Sa gitna nito, may maliit na altar, yari sa kahoy na sagrado sa kanilang tribo. Kumuha siya ng piraso ng buhok ni Mayor Armando, isang kinakailangang bahagi ng ritual para sa paghawak sa kaluluwa. Pagkatapos ay sinindihan niya ang 3 kandila, itim, para sa anino pula, para sa dugo puti, para sa liwanag. Habang ginagawa ito, dumating si Aling Felisa, hawak-hawak ang rosaryo. Anak, ano to? Baka masama na to, baka lalo siyang masaktan. Ngunit mariing sagot ni Nida, kung hindi natin ito gagawin, mas lalala pa. Ang alkalde ay hindi na siya, ang katawang iyon ay sinakop na. Biglang bumukas ang pinto. Bumungad si Mayor Armando, matahimik ngunit puno ng put ang titig. Nida, sabi niya sa malalim na boses, alisin mo yan. Hindi mo ako mapipigilan. Ang oras mo rito ay tapos na. Ngunit sa halip na umatras, humakbang si Nida patungo sa bilog at iniabot ang kamay niya. Kung may natitira pa sa'yo, Mayor, kung may bahagi ka pang hindi pinangungunahan ng kadiliman, lumakad ka sa loob ng bilog na ito. Napahinto si Mayor Armando. Tila may bumabangga sa kanya. Parang may puwersang hindi niya malagpasan. Nang kanyang subukang pumasok, parang may pader na humahadlang. Tingnan mo, sambit ni Nida. Hindi ikaw ang may kontrol. Pinaglalaruan ka lamang nila. Bigla siyang sumigaw. Walang makapipigil ese amin. Kasabay nito, umalingaw ang malalalim na tinig sa paligid. Nagsimulang lumamig ang paligid at isa-isang namatay ang mga ilaw sa mansyon. Tanging kandilang puti ang nanatiling nakasindi. Sumigaw si Andrea at niyakap ang kapatid niyang si Marco. Pero sa gitna ng kaguluhan, nagsimula na ang orasyon ni Nida. Isa itong sinaunang dasal ng kanilang tribo, hindi basta salita kundi tawag sa mga espiritong tagapagtanggol. Diwang puti ng kalikasan, dumapo sa katawan, ilantad ang liwanag sa loob ng anino, bitawan ang hindiyo. Ang mga salita ay parang kidlat sa hangin, kumakabog ang paligid, at ang katawan ni Mayor Armando ay nagsimulang manginig. Dahan-dahang lumuhod ang alkalde, tila binibigat ng isang napakabigat na puwersa. Mula sa kanyang bibig, nagsimula siyang magsuka, hindi pagkain, kundi maitim at malapot na likido, parang langis na may kasamang buhangin. Pumailan lang ang amoy ng bulok na karne. Labanan mo, Mayor! Kung may natitira pa sa'yo, tumindig ka laban sa kanila, sigaw ni Nida. Nagsimulang umiyak ang alkalde habang nakaluhod. Tulungan mo ako, hinawakan siya ni Nida sa noo gamit ang langis at dahon ng agimat. Isang huling dasal ang kanyang isinambit, sa ngalan ng liwanag na iyong tinalikuran, sa dugo ng mga inusig mong walang laban, pinatawad ka na, ngunit kailangan mong bumangon. Alisin mo ang anino sa iyong katawan. Bigla, parang may umuugong sa paligid. Lahat ng salamin sa bahay ay sabay-sabay na basag. At mula sa anino ng alkalde, isang hugis taong itim na nilalang ang unti-unting humiwalay. Walang mata, walang mukha, isang ulap ng kadiliman. Hinampas ito ni Nida ng langis at nagliyab ito sa loob ng bilog. Sumigaw ito ng ubod lakas at tuluyang naglaho, kasabay ng pagbagsak ng alkalde. Tahimik. Pagkatapos ng lahat, muling bumukas ang ilaw. Ang alkalde ay nakahandusay ngunit humihinga. Si Nida ay nakaupo, humahabol sa paghinga, pagod na pagod. Si Andrea ay umiiyak sa isang sulok, yakap pa rin si Marco. Tumayo si Mayor Armando. Nanginginig ngunit malinaw ang mata. Ako na ba ulit to, mahinang tanong niya. Tumango si Nida. Pero mahaba pa ang daang tatahakin mo para lubusang gumaling. Ngunit sa gabing iyon, natuldukan ang isang bahagi ng sumpa. Makalipas ang ilang araw matapos ang ritual ng pagliligtas, tahimik na ang mansyon. Wala na ang malamig na hangin sa gabi, wala nang aninong gumagala sa kisam, at higit sa lahat, si Mayor Armando ay unti-unting bumabalik sa kanyang dating anyo. Subalit bagamat humupa na ang kaguluhan, malalim pa rin ang iniwang sugat ng mga pangyayari.
Sa unang pagkakataon, humarap si Mayor Armando sa kanyang buong pamilya sa hapagkainan. Dati ay puro katahimikan ang bumabalot sa kanila, ngunit ngayon ay may halong pag-asa. Ang kanyang asawa, si Maritz, ay nakangiting malamlam. Si Andrea ay muling nagsimulang kumain ng maayos. Si Marco, ang bunsong anak, ay muling nakakatulog ng hindi umiiyak sa gabi. Tumayo ang alkalde, may dalang papel sa kanyang kamay. Ngayong tahimik na ang lahat, panahon na siguro para aminin ko ang totoo, panimula niya. Marami akong kasalanang tinakasan. Matagal kong ipinagkaila ang nakaraan, pero dahil kay Nida, nakita ko kung gaano kalalim ang ugat ng aking mga pagkukulang. Ibinunyag niya ang nangyari sa Dumaraw noon, ang maling akusasyon sa isang matandang albularyo, ang pamumuno niya sa operasyon na nauwi sa kamatayan, at ang pagtatakip niya sa tunay na kwento. Walang ingay ang lahat habang siya'y nagsasalita. Habang siya'y umiiyak. Ang kasinungalingan ko ang nagbukas ng pintuan para sa dilim. At kung hindi ko hinarap, baka pati ang mga anak ko ay mawalan ng kinabukasan. Lumapit si Nida, dala ang isang maliit na sisidlan ng langis at isang dahon ng lanting, simbolo ng kanilang tribo ng tagabulong. Inabot niya ito sa alkalde. Simula ito ng pagbawi mo sa sarili mong kaluluwa. Hindi madali ang kapatawaran. Ngunit ang unang hakbang ay ang pagtanggap. Tumango si Mayor Armando. Salamat, Nida. Hindi lang para sa pagligtas sa amin, kundi sa pagbibigay ng mata sa bulag kong puso. Kinabukasan, nagpatawag siya ng isang press conference. Hindi upang palabasin ang sarili, kundi upang aminin sa buong bayan ang kanyang mga pagkukulang. Habang nakaharap sa mga mamamahayag, buong tapang niyang sinabi, bilang alkalde, bilang ama, at bilang anak ng bayan, inamin ko na ang isang bahagi ng aking buhay na matagal kong tinakbuhan. Isa akong saksi sa pang-aabuso sa isang katutubong tribo. Tinulungan ko pa itong itago. At ngayon, bilang pagbawi, ako ay kusang magbibitiw sa pwesto bilang alkalde ng bayang ito. Nagulat ang lahat. Subalit sa halip na galit o pagkadismaya, palakpakan ang isinagot ng taong bayan. Maraming taon na silang nababalot ng pangamba sa pamilya ng alkalde, ngunit ngayon, isang malinis na simula ang iniaalok nito. Pagkatapos ng seremonya, nagdesisyong lumisan si Nida. Alam niyang tapos na ang kanyang tungkulin sa bahay na yon. Hindi ka ba mananatili? Tanong ni Andrea, naluluhang yakap siya. Marami pa akong kailangang ayusin, Andrea. Ang tribo namin ay nagkalat sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Kailangan ko silang balikan. Marami pa kaming sugat na kailangang hilumin. Babalik ka, di ba? Ngumiti si Nida. Kapag kailangan na ng liwanag darating ulit ang tagabulong. Bago siya tuluyang umalis, inabot niya si Marco ng isang maliit na mutya na yari sa batong pula. Bantayan mo ang puso mo, Marco. Nasa loob mo ang lakas na hindi matutumbasan ng kahit anong dilim. Pag alis niya, tila may malambot na hangin dumaan sa buong bahay. Walang ingay, walang yabag, ngunit alam nilang wala na siya. Ngunit iniwan niya ang alaala ng isang babaeng hindi lamang katulong, kundi isang tagapagtanggol, tagapagpagaling, at tagapagdala ng katotohanan. At simula noon, nagsimula ang bagong yugto para sa pamilya ng alkalde. Lumipat sila sa isang mas maliit na tahanan. Naging mas simple ang kanilang buhay, ngunit mas payapa. Si Mayor Armando, bagamat wala na sa posisyon, ay mas naging malapit sa mga tao, mas totoo, mas mapagkumbaba. At si Nida hindi na nila muling nakita. Ngunit sa mga kwento ng mga kabundukan, sa mga alamat na binubulong ng hangin sa gabi, sinasabi ng matatanda, kung ang liwanag ay pinapatay ng kasinungalingan, darating ang tagabulong upang muling sindihan ang apoy.